Great day everyone and welcome to my YouTube channel. This is Vocalia at your service. And today, ang pag-uusapan naman natin ay yung mga natutunan ko dito sa week 2 ng aking Certified Voice Artist Program Journey. Bago ang lahat, gusto ko lang ibahagi po sa inyo na ito wala po talaga akong experience sa pag-voice over, sa pagdadubbing, as in wala. Kaya, namamangha at sobrang interested po ako sa mga nalalaman ko, sa mga trainings natin. Ayan. So, ito na nga po yung mga natutunan ko this week. Una po is, as a voice artist, importante po na tayo ay mag-invest. Mag-invest sa mga materials na gagamitin natin para makapagtayo ng home recording studio. Ayan. Importante po pala na meron tayong mga sapat na kagamitan tulad ng mic. Ayan, kasi po ako ngayon, I'm just using phone. And hindi po siya ganun kasi naririnig yung mga ingay sa background. Ayan. So, importante po talaga yung meron kang mic, kompleto yung equipments or yung mga kagamitan mo para hindi maririnig yung ingay and then sobra dapat clear yung boses mo. Ganon. Ayan. And syempre, kapag meron ka ng mga kagamitan, dapat mag-audition or try to audition and volunteer naman sa mga iba't ibang projects tulad na lamang ng TV commercials, radio commercials, or dubbing, ganyan, animation. Kasi sa pamamagitan ng audition, na-explore natin yung sarili natin, nalalaman natin kung saan tayo malakas, kung saan tayo mahina, and doon na nga papasok po yung susunod na lesson na natutunan ko sa linggong ito, which is yung dapat daw po as a voice artist, dapat alam natin yung niche. Napaisip talaga ako kung ano ibig sabihin na niche, pero yun po pala yung target market o yung kalakasan natin as a voice artist. So, saan nga po ba tayo malakas? Halimbawa, naisipan ko na nga mag-audition sa mga iba't ibang projects. Then, na-realize ko, parang okay yung boses ko sa radio drama, ganyan. So, yun na yung ipupush ko or yun na muna yung tutuloy-tuloy ko kasi doon ko nakikita doon ko nakikita yung sarili ko sa pag-voice act. Yes, voice acting talaga. Ayan. And syempre, pangatlo ko pong natutunan is, mahalin mo kung ano yung ginagawa mo. Hindi lang sapat na gawin mo yung mahal mo. Dapat mahal mo rin yung ginagawa mo na. So, ako, gusto ko maging voice artist. Mahal ko yung pag-voice act. Hindi lang po dahil sa pera. Hindi. It's just that gusto ko po talaga na maging voice artist. And ngayon, once na natupad ko na or naging voice artist na talaga ako, hindi po sapat na, halimbawa, wala na, okay na to, tama na. Hindi po dapat ganon. It should be, dapat, kahit voice artist na ako, kunyari, dapat patuloy pa rin ako dahil mahal ko yung ginagawa ko. And ilang beses ko pong sinabi na mahirap ang mahirap ang pagiging voice artist. Kalaban natin dyan yung sakit ng lalamunan. Ayun lang. Hindi. So, marami kang challenges po na pagdadaanan. Pero dahil nga, mahal mo yung ginagawa mo, kahit gano'n pa man po kahirap yung industry na to, na pinasok ko, ipagpapatuloy ko lang po yung
paggawa ng mga projects, ganyan. Ayan, so, yun lang po. Napakarami ko po talagang natutunan. And, thank you po sa mga trainers this week na sobra pong galing sa kanilang mga tinalakay. Tinalakay talaga. Ayan, sobrang thank you po sa inyo, Papa Lem and Sir Bryce. Sobrang dami ko pong na-realize during this week session. And I'm really looking forward po na marami pa pong matutunan mula sa mga trainers natin dito sa CVAP. And ayun po, nilolook forward ko rin po yung mga activities next week. Kasi mukhang exciting po. So, ayan. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli, ito si Vocalia. Paalam!